Kung ikaw ay isa sa mga nakakuha ng 18 months, advance pension mula sa SSS, o kung nag-iisip ka pa lang kung dapat ba itong kunin, pakinggan ninyo itong mabuti dahil ang video na ito ay para sa inyo. Maraming pensyonado ang nagtatanong, kailan na ba muli magsisimula ang aking buwanang pensyon? At ang sagot diyan, hindi basta-basta. May proseso, may timeline. May mga bagay na kailangan ninyong malaman bago pa lumipas ang panahon. Huwag ninyong palampasin ito. Dahil kung hindi ninyo alam ang tamang impormasyon, posibleng maapektuhan ang inyong buwanang kita. At alam nating lahat kung gaano kahalaga ang bawat pisong galing sa pensyon, lalo na ngayong panahon. Manatili kayo. Ipapaliwanag ko sa inyo ang lahat. Simple, malinaw, at tapat. Magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan. Kung ito ang unang beses ninyong manood sa channel na ito, maligayang pagdating. At sa mga nandito na, salamat po sa inyong tiwala at patuloy na suporta. Ang channel na ito ay narito para sa inyo, para sa bawat pensyonado, bawat retirado, bawat senior citizen na nangangailangan ng tamang impormasyon tungkol sa kanilang mga benepisyo. Ngayon, pag-usapan natin ng detalyado ang tungkol sa 18 months advance pension ng SASS. At ang pinakamalaking tanong na hinahanap ng marami, kailan at paano muli magsisimula ang regular na buwanang pensyon pagkatapos matanggap ang advance na yon? Una, alalahanin natin kung ano ang 18 months advance pension. Ito ay isang benepisyo ng SCS na nagbibigay daan sa mga bagong retiradong pensyonado na makatanggap ng hanggang 18 buwan ng kanilang buwanang pensyon ng sabay-sabay. Isang beses na bayad. Ito ay hindi utang, hindi ito loan. Ito ay advance payment ng inyong sariling benepisyo. Isang paraan ng SSS para matulungan kayo sa simula ng inyong pagre-retiro. Lalo na para sa mga may planong mamuhunan, mag-ayos ng bahay, o mag-ipon para sa pangangailangan ng pamilya. Ngunit, ito ang hindi alam ng marami. Ang pagkuha ng 18 months advance pension ay may kasamang pause period pagdating sa inyong regular monthly pension. Ibig sabihin, habang hindi pa naubos ang 18 buwan na inyong natanggap, hindi pa kayo makakatanggap ng buwanang pensyon. Halimbawa, kung ang inyong buwanang pensyon ay 2,000 piso, 2,000 piso bawat buwan, at kinuha ninyo ang 18 months advance, ibig sabihin ay nakatanggap kayo ng 36,000 piso ng sabay-sabay. Ngayon, ang 36,000 piso na yon ay katumbas ng 18 buwan ng inyong regular na pensyon. Kaya ang SSS ay mag-o-offset ng 18 buwan mula sa PEDSA ng inyong pagtatanggap. Pagkatapos ng 18 buwan mula sa PEDSA na yon, doon na muling magsisimula ang inyong regular na buwanang pensyon. Kung kinuha ninyo ang inyong advance noong Enero 2024, ang inyong regular na buwanang pensyon ay magsisimula muli sa kalagitnaan ng Hulyo 2025. Pagkatapos, lumipas ang 18 buwan. Automatic ito. Hindi na kayo kailangang mag-apply muli. Ngunit may ilang bagay pa kayong dapat gawin para masigurado na walang abala sa pagpapalabas ng inyong pensyon. May isa pang mahalagang update na kailangan ninyong malaman, ang tinatawag na clawback or offset policy ng SSS. Ang clawback ay nangyayari kapag ang isang pensyonado ay may utang sa SSS. Halimbawa, kung may SSS salary loan, calamity loan, or iba pang natitirang balanse. Bago palayain ng SSS ang inyong buwanang pensyon, posibleng i-offset nila ang inyong utang mula sa inyong napipintong monthly pension. Halimbawa, kung magsisimula na muli ang inyong 2,000 piso buwanang pensyon, ngunit mayroon kang 5,000 piso na natitirang utang sa SSS salary loan. Posibleng ang unang 2 o 3 buwan ng inyong pensyon ay ibawas sa utang na iyon bago ibigay sa inyo ang natirang halaga. Ito ay legal at bahagi ng patakaran ng SSS. Kaya ang payo ko sa inyo, bago pa matapos ang inyong 18-month advance period, bisitahin ang pinakamalapit na SSS branch at alamin kung mayroon kayong natitirang utang. Huwag hintayin na may mawala sa inyong pensyon bago pa ninyo malaman. Pakinggan ninyo itong mabuti tungkol sa release schedule ng inyong regular pension pagkatapos ng 18 months advance period. Sa karaniwang sitwasyon, ang SSS ay nagpapalabas ng buwanang pensyon batay sa inyong SSS number at petsa ng inyong birthday or disbursement schedule. Matapos ang 18-month pause,
Ang pensyon ay karaniwang nire-release tuwing ikalima, ikasampu, or ikalabinlima ng buwan. Depende sa inyong kategorya at mode of payment. Kung gumagamit kayo ng UMID card linked sa Union Bank o kaya naman ay Union Bank account, Land Bank, DBP, o iba pang accredited bank, ang inyong pensyon ay direktang idinedeposito doon. Kung hindi pa ninyo na-update ang inyong disbursement account, gawin ninyo ito ngayon. Huwag paghintayin ang araw na magsisimula na ang inyong pensyon bago pa ninyo malaman na may problema sa inyong account. Ito ang hindi alam ng marami. May tinatawag na ACOP o Annual Confirmation of Pensioners na kailangan ng bawat SSS pensionado. Ang ACOP ay isang taunang proseso kung saan kailangan ninyong kumpirmahin sa SSS na kayo ay buhay at patuloy na karapat-dapat sa inyong benepisyo. Kung hindi kayo makakagawa ng ACOP sa takdang oras, posibleng suspindihin ang inyong buwanang pensyon. Kahit kailan pa ito magsimula, ang ACOP ay maaaring gawin sa pamamagitan ng SSS online portal, sa pamamagitan ng accredited na SSS representative sa inyong lugar, o personal na pagbisita sa SSS branch. Para sa mga senior citizen na mahirap lumabas ng bahay, maaari kayong magpadala ng isang kapamilya o tagapag-alaga kasama ang inyong mga dokumento tulad ng valid ID, pension card, and sworn statement kung kinakailangan. Huwag kalimutan ito. Ang ACOP ay hindi lamang formalidad. Ito ang nagpapanatili ng inyong pensyon. Ngayon, pag-usapan natin ang mga praktikal na payo para sa inyo kapag pumunta sa SSS branch. Una, magdala ng lahat ng inyong mahalagang dokumento, inyong UMID card or government-issued ID, inyong SSS number, at kahit na kopya ng inyong original na pension approval letter. Kung mayroon kayong katanungan tungkol sa inyong advance pension at kung kailan magsisimula ang regular na bayad, iyon ang mga tanong na malinaw na itanong sa counter. Ikalawa, pumunta ng maaga, bago pa mag-alas 9 ng umaga kung maaari, para makaiwas sa mahabang pila. Maraming SSS branch ngayon ay may priority lane para sa mga senior citizen at persons with disability, kaya huwag mag-atubiling hilingin ang priority number. Ikatlo, kung hindi kayo makakapunta ng personal, maaari kayong gumamit ng SSS online portal sa website na www.sss.gov.ph o tumawag sa SSS hotline sa 1455. Maaari ring gamitin ang MyTuldok SSS mobile app para sa mga pangunahing katanungan. Mahalaga rin na pag-usapan natin ang isang bagay na lubhang mapanganib, ang mga scam na nagtatarget sa mga pensyonado. Ngayon, maraming mga taong nagpapanggap na SSS representative o ahente na tumatawag sa mga pensyonado at nagsasabing kailangan ninyong magbayad ng bayad para mapabilis ang inyong pensyon. O kaya naman ay humihingi ng inyong personal na impormasyon tulad ng SSS number, bank account o password. Tandaan ninyo ito, ang tunay na SSS ay hindi humihingi ng bayad para palakarin ang inyong pensyon. Ang tunay na SSS ay hindi kakausap sa inyo sa pamamagitan ng Facebook Messenger o text message para humingi ng inyong account details. Kung may tumawag sa inyo at nagpapakilalang SSS representative at humihingi ng pera o personal na impormasyon, ibaba ninyo ang telepono at tumawag sa opisyal na SSS hotline 1455. Huwag mahiyang mag-ulat. Mayroon kayong karapatang maprotektahan ang inyong sarili mula sa mga manloloko. Ngayon, para sa mga pensyonado ng GSIS, ang Government Service Insurance System, halos kapareho ang proseso pagdating sa mga advanced retirement benefit at regular pension resumption. Kung kinuha ninyo ang lump sum retirement benefit ng GSIS, maaring may katulad na offset period bago muli magsimula ang inyong regular monthly pension. Ang GSIS ay nagbibigay ng detalye ng inyong pension schedule sa inyong retirement papers, kaya siguraduhin hindi ninyo ito napabayaan. Ang GSIS hotline ay maabot sa 02 8 47 o sa kanilang website sa www.tuldok.gsustuldok.gov.ph. Para sa mga kasalukuyang GSYS pensionado na may natitirang policy loan or emergency loan, katulad ng SSS, posibleng i-deduct ito mula sa inyong buwanang pensyon. Makipag-ugnayan sa inyong GSIS branch para malaman ang inyong natitirang balanse at ang plano para mabawasan ito. May isa pang mahalagang update para sa mga pensyonado
na nakatira sa probinsya o sa mga lugar na malayo sa SSS or GSIS branch. Ang SSS ay mayroon ng mobile SSS units at partner agencies sa ilang lalawigan na maaaring tumulong sa inyo nang hindi pa kailangan pang pumunta sa main branch. Makipag-ugnayan sa inyong lokal na DSWD office o sa inyong barangay hall para malaman kung kailan darating ang mobile SSS sa inyong lugar. Ang inyong benepisyo ay hindi dapat matigil dahil lang sa layo. Laban tayo para sa inyong karapatan. Bago ko tapusin ang video na ito, nais ko kayong bigyan ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kahit anong impormasyon. Isang paalala mula sa puso. Ang inyong pensyon ay hindi regalo. Hindi ito awa ng gobyerno sa inyo. Ito ay inyong pinaghandaan, pinagpagurang kinita sa loob ng maraming taon ng inyong buhay, sa inyong trabaho, sa inyong buwis, sa inyong kontribusyon sa SSS or GSIS. Bawat buwan na nagbayad kayo, iyon ay pamumuhunan sa inyong sariling kinabukasan. At ngayon, oras na paraanin ang inyong ipinagtanim. Kaya huwag kailanman mahiyang kumilos para sa inyong karapatan. O huwag kailanman mag-atubiling magtanong. Huwag hayaang walang maalam na umalis na wala pang sagot. Ang inyong pensyon ay inyong at walang sino man ang may karapatang kunin iyon mula sa inyo. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, kahit isang katanungan lang ang nasagot, pakiusap pong ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapwa retirado, sa sinumang maaaring makinabang dito. Isang share lang, malaki ang maaaring ipagbago nito para sa isang taong naghahanap ng sagot. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, pindutin po ninyo ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong makaalam ng pinakabagong update tungkol sa inyong mga benepisyo. Narito kami para sa inyo. Bawat linggo, bawat buwan, bawat pagbabago sa patakaran. Salamat po sa inyong oras at sa inyong tiwala. Alagaan ninyo ang inyong sarili. Mag-ingat sa paglabas, lalo na ngayong mainit ang panahon. At lagi ninyong tandaan, kayo ay karapat-dapat. Kayo ay mahalaga. At ang inyong pagsisikap sa buong buhay ninyo ay may kaukulang gantimpala. Hanggang sa susunod na video, paalam at maraming salamat po.